Ano ba yan, Nay? Ang aga-aga pa, tahol na kayo ng tahol. Dinig na dinig ka sa kabilang kwarto eh. Pasensya ka na, anak, ha? Wala pa kasing gamot sa center. Kaya hindi pa ako nakakahingi. Sinabihan ko na kasi kayo na sa silong muna kayo matulog para hindi kayo makaabala. Ang tigas naman kasi ng ulo nyo eh. Mainit naman kasi doon at malamok pa. Baka lalo akong dalahitin ng ubo. Ang tanda nyo na kasi, hindi nyo pa alam kung paano alagaan ang sarili ninyo. Hindi ko naman ginusto na magkasakit eh. O paano yan? Hindi pa rin kayo makakapagtinda ng mangga na may bagoong? Alangan namang umuubo-ubo kayo habang haharap sa mga bumibili. Ibinilin ko naman kay Susie ang paninda ko. Para kahit hindi ako magtinda, may kita ako. Mabuti naman kung ganun. Akala ko sa amin pa kayo hihingi ng pangkain ninyo eh. Alam ko naman na walang-wala rin kayo eh. Sige, pupunta na ako sa kusina. Pwede ka pa naman matulog muna. Talagang matutulog pa ako. Hindi ako nakatulog gawa ninyo eh. Pasensya na talaga, anak, ha. Pakisabi rin kay Roque. Oo na. Pumunta rin kayo sa center, baka may gamot na sila doon. Oo, mamaya pupunta ako ulit. May 1 taon pa lang ako dito sa Maynila. Dahil sa kagustuhan ko na magbago ang buhay ko, lumuwas ako para maghanap ng trabaho. Hindi naman talaga kami naghihirap sa probinsya. Sadya lang talaga na gusto kong makarating sa ibang lugar. Aling Marina, magaling na po ba kayo? Hindi pa rin gumagaling ang ubo ko eh. Baka po hindi kayo hiyang sa iniinom niyong gamot. Kasi wala naman akong iniinom na gamot. Ha? Akala ko po galing na kayo sa center nung isang araw. Galing nga ako doon. Kaso wala naman silang gamot pa. Dapat po ay nagsabi agad kayo. Sana napahiram ko kayo ng araw na yun ng pera. Nakabili na po sana kayo ng gamot nyo. Mahirap pong pinapabayaan lang ang ubo. Nako, nakakahiya na sa'yo eh. Ang laki na ng utang ko tapos dadagdagan ko pa. Naku, wag niyo pong intindihin yon. Hindi naman po ako naniningil eh. Ang bait mo talaga, iha. Sana katulad mo ang mga anak ko. Nandyan po ba ang mga anak nyo? Si Ayla lang at yung asawa niya ang nandyan. Mag-iiwan po ba kayo ulit ng paninda ninyo? Oo, sana. Pasensya ka na, iha, kung sobrang naaabala na kita, ha. Hindi po kayo abala sa akin. Ito nga po pala. Ano to? Utangin niyo po muna para makapagpa-check up na kayo ngayon. Huwag niyo na pong patagalin yan. Naku, hindi ko to matatanggap, iha. Baka ikaw naman ang kapusin yan. Hindi po ako kakapusin dahil sarili ko lang ang binubuhay ko. Salamat, iha. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Sige na po, punta na kayo sa klinik para maaga din po kayo makauwi. Ako na pong bahala sa paninda ninyo. Sige, uuwi na muna ako para magbihis. Nagmamadali nang umuwi si Aling Marina. Nadatnan naman niya ang anak niya at manugang na nagtatalo. Hindi na sana niya papansinin ang dalawa pero natuon na sa kanya ang atensyon nila. Baka naman nanay mo kumuha ng pera ko. Tayong 3 lang naman ang nandito eh. Ha? Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba pinagtatalunan ninyo?
Nawawala kasi ang pera nitong si Roque. Kanina lang niya napansin. Huwag niyo akong pinagbibintangan na kumuha ng pera ninyo. Tumanda na ako ng ganito kahit kailan hindi ko ugali na kumuha ng hindi sa akin. 3 lang po tayong nandito sa bahay. Walang ibang kukunan kundi kayo. Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Kung wala kang tiwala, bakit ka tumitigil sa bahay ko? Bakit galit kagad kayo? Sinong hindi magagalit kung ganyan ang mga salita mo? Ayla, pagsabihan mo itong asawa mo, ha? Bakit kasi hindi na lang ninyo ilabas ang pera para matapos na to? Pati ba naman ikaw, pinagbibintangan ako? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Kailangan namin ng pera na yon. Panghulog namin yun sa motor. Wala akong alam sa pera ninyo. Bahala na kayo. May kailangan pa akong puntahan ngayon. Saan naman kayo pupunta? Magpapacheck up ako ngayon. Saan naman kayo kumuha ng pera? Pinahiram ako ni Susie. Mabuti pa siya, may malasakit sa akin. Patingin nga ng pera nyo. Baka sabi nyo lang yan eh. Kana? Ano ba? Bitiwan mo ko. Ayla, ano ba itong asawa mo? Pera ko yan. Wala kang karapatan na kunin. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw ang kumuha ng pera ko. Ipinahiram yan sa akin ni Susie. Hindi ko ibibigay ito. Kailangan ko ang pera na ito pampacheck up. Ang tanda mo na sinungaling ka pa rin. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit itanong mo pa kay Susie. Kukunin ko ang pera dahil sa akin to. Akin na yan! Ayla! Tulungan mo ako! Ibigay niyo na lang kay Roque. Sa susunod huwag na kayong kukuha ng pera na hindi sa inyo. Akin nga ang pera na yan. Maawa naman kayo, pampacheck up ko yan. Hirap na nga ako sa ubo ko eh. Sa center na lang kayo pumunta. Wala naman kayong pera eh. Aalis ka na ba? Oo, late na nga ako eh. O sasabay na ako sa'yo. Ang sasama ninyo para kunin ang pera ko. Tumigil na nga kayo sa kadrabahan nyo. Ang mabuti pa, pumunta na kayo sa center. Baka may gamot doon. Agapan na ninyo ang sakit ninyo. Baka kung ano na yan. Habang nag-aayos ako ng paninda sa tapat ng bahay ko, nakita ko ang pag-alis ng mag-asawa. Sa pagkakaalam ko, truck driver si Roque. At sa spa salon naman nagtatrabaho si Ayla. Hindi na lang nila isinabay si Aling Marina para sana makatipid sa pamasahe. Pambihira talaga ang anak at manugang niya. Nung tanghali, naisip kong dalhan ng ulam si Aling Marina. Sigurado kasing nasa bahay na siya. Aling Marina, tao po! Oh, Susie, ikaw pala. Tumuloy na po ako, bukas po kasi ang pinto. May dala po akong ulam para sa inyo. Naku, salamat, Iha. Anong oras na ba? Pasado 12:00 na po. Nalibang ako sa ginagawa ko sa silong. Hindi ko na namalayan ang oras. Hindi pa ako nakakasaing eh. Mabuti na lang po pala nagpunta ako ngayon kundi malilipasan na naman kayo ng kain. Oo nga eh. Ganito yata kapag tumatanda na. Magsaing na po muna kayo. Ikaw ba? Kumain ka na? Opo. Kanina pa po ko tapos. Kumusta nga po palang pagpapacheck up nyo kanina? Ay, hindi natuloy eh. Naku, inuna nyo na naman ang gawain dito sa bahay, no? Kayo talaga, dapat kalusugan nyo muna lagi ang inuuna nyo. Wala akong pera. Ho? Nasaan po ang perang ibinigay ko sa inyo? Kinuha ng manugang ko. Wala akong magawa. Ano pong sabi ni Ayla? Nakita ko po silang magkasamang umalis kanina. Lagi naman yung kumakampi sa asawa. Hindi na nga tumutulong sa inyo tapos kinuha pa ang pera nyo. Alam po ba nila na galing sa akin yon?
Sinabi ko, pero hindi sila naniniwala. Akala nila, kinuha ko ang pera ni Roque. Sama naman nila. Sana nagtanong sila sa akin, hindi yung basta na lang nila kukunin yung pera nyo at pagbibintangan kayo. Hayaan mo na. Sanay na naman ako sa trato nila eh. Ipinapasa Diyos ko na lang ang mga ginagawa nila sa akin. Matanda na rin naman ako. Balang araw, maiisip din nila ang mga ginagawa nila sa akin. Pagkatapos po ng tanghalian, sasamahan ko kayo sa klinik. Hanggang hapon naman po sila bukas, ako na pong bahala sa gastos. Ay, nako, nakakahiya na sa'yo. Sobra-sobra na ang tulong na binibigay mo sa akin. Huwag nyo na pong isipin yon. Ang mahalaga po gumaling na kayo. Ang bait mo sa akin. Samantalang ang mga anak ko, pagkatapos kong alagaan at ibigay ang mga pangangailangan nila, ngayong malalaki na sila, mga wala nang pakialam sa akin. May mga anak po talagang walang utang na loob. Marami po kayong mga magulang na ganyan ang trato ng mga anak. Mababait naman ang mga anak ko eh. Malaki rin kasi ang naging pagkukulang ko sa kanila. Hindi ko sila nagabayan habang lumalaki sila. Kinailangan ko rin kasi noon na magtrabaho sa malayo mula nang iwan kami ng asawa ko at sumama sa ibang babae. Hindi po kayo nagkulang. Sadya po na may mga ganong anak. Salamat, Susie ha. Gumaan ang pakiramdam ko dahil nailabas ko ang saloobin ko. Para nakasing sa sabog ang dibdib ko eh. Basta po kailangan nyo ng tulong o makakausap, nandito lang po ako. Puntahan nyo lang po ako sa bahay. Matapos makakain ni Aling Marina ng tanghalian, sinamahan ko na siyang magpa-check up. Mabuti na lang pala na agapan. Maaari daw kasi yun mauwi sa tuberculosis. Lalo't mahina ang resistensya ng matanda. Nagbilin lang ang doktor na inumin ang lahat ng gamot. At bumalik sa kanya pagkatapos ng 1 linggo. Dahil gabi na kami nakauwi, kinabukasan ko niya lang inabangan ng mag-asawa. Pwede ko ba kayong makausap? Bilisan mo lang at nagmamadali kami ng asawa ko. Sandali lang to. Gusto ko lang sabihin na pera ko yung kinuha nyo kay Aling Marina. Ibinigay ko yun para sana pampacheck up niya. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Oo nga, hindi nga namin alam na may pera siya eh. Kinuha nyo na nga yung pera nung matanda, pinagbibintangan nyo pa siya. Tapos ngayon magkakaila kayo. Hoy Susie, huwag mo kaming pararatangan ng kung ano-ano ha, dahil lang sa sumbong ni nanay. Mahilig yung magpaawa, ikaw naman nagpapauto. Maraming nakakaalam kung paano mo sagot-sagutin ang nanay mo. Mas kilala ko rin si Aling Marina kaya alam ko na hindi siya nagsisinungaling. Eh di magsama kayo ni nanay. Huwag mo kaming abalahin. Ikaw tigilan mo ng pakikialam mo sa buhay ng ibang tao. Baka yung pa magpahamak sa'yo. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ko ikapapahamak ang pakikialam ko lalo't mabuti naman ang intensyon ko. Ano ba talaga ang gusto mo ha? Palabasin na masama akong anak? Ipahiya ako sa mga kapitbahay namin dahil sa maling sumbong sa'yo ni nanay? Ang akin lang sana, magmalasakit ka naman sa nanay mo. Baka pagsisihan mo kapag nawala siya. Mabuti pa nga siguro kung mawala na lang siya. Puro sakit lang naman ang ulong binibigay niya sa amin eh. Wala na nga siyang ginagawa, puro pa siya paawa sa ibang tao. Hindi siya nagpapaawa. Naglalabas lang siya ng sama ng loob at sa akin lang siya nagkukwento. Talaga lang ha? Kaya pala may mga nakakarating sa amin na sinisiraan niya kami sa ibang tao. Kaya nga ayaw na umuwi sa bahay ng kapatid ko dahil sa kanya eh. Imbis na kasi na siya ang pumoprotekta sa aming mga anak niya, siya pa ang naninira sa amin. Hindi naman kayo sinisiraan ni Aling Marina. Hanggat maaari nga pinagtatakpan niya kayo. Pero sadyang umaalingasaw ang mga ugali niyo kaya nalalaman ng ibang tao. Akala mo kung sino ka? Dinagalit mo talaga ako ha? Tama na yan. Mahuhuli na ako sa trabaho eh. May araw ka rin sa akin. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Hindi naman ako nakaramdam ng takot sa pagbabanta ni Ayla. Kung alam lang sana na mag-asawa na ako ang mas dapat nilang katakutan. Hindi ko lang inaasahan na pagbubunto na ng mag-asawa si Aling Marina ng galit nila. Nay! Nay! Nasaan ka ba?
Nandito ako sa silong. Dito na kasi ako matutulog mula ngayon. Wala akong pakialam. May problema ba? Bakit galit ka yata? Sino ang hindi magagalit sa ginagawa ninyo, ha? Bakit kailangan niyo pang magsumbong sa kapitbahay natin ng tungkol sa pera na kinuha sa inyo ng asawa ko, ha? Yun ba? Kay Susi ko lang naman yun sinabi eh. Tinatanong niya kasi kung nakapagpatingin na ako sa doktor. Ang sabihin ninyo, gusto mo kami siraan sa ibang tao. Bakit ka ba nagagalit? Totoo naman na kinuha ni Roque ang pera ko. Hindi yun paninira. Hindi niyo man lang inisip ang sasabihin sa amin ng mga tao. Tingin tuloy nila sa amin ng asawa ko, mga kontrabida sa bahay na to eh. Yun pa ba ang inaalala mo kaysa sa kalagayan ko? Ha? Malakas pa naman kayo sa kalabaw. Mahilig lang kasi kayo magsakit-sakitan para kaawaan kayo. Nakakasawa na yung kadramahan ninyo. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit ganyan na lang ang galit mo sa akin? Nagtatanong pa talaga kayo? Lahat naman ginawa ko sa inyong magkapatid. Ibinigay ko ang mga kailangan ninyo at pinag-aral ko kayo. San ba ako nagkulang bilang nanay ninyo? Obligasyon naman talaga ninyo na ibigay ang pangangailangan namin at pag-aralin kami. Hindi nyo kailangan isumbat ang bagay na yan. Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang malaman kung bakit ganyan kayong mga anak ko. Ang problema kasi sa inyo, wala na nga kayong silbi. Puro pa paninira ang ginagawa ninyo sa amin. Hindi nyo na kami binigyan ng kahihiyan. Hindi ko sabi ginagawa yan. Kung pinag-uusapan man kayo ng mga tao dahil nakikita nila ang tunay ninyong ugali. Hindi ka pa kasi mawala-wala sa buhay namin eh. Total, pabigat ka naman din sa amin. Kaya nga hindi na nagpapakita ang kapatid ko dito sa atin eh. Walang dapat sisihin kundi kayo. Lahat na talaga ng samaan ng ugali, nasa iyo na. Bukod tanging ikaw lang ang anak na gustong mawala ang ina. Kapag nangyari yan, saka mo maiisip ang kahalagahan ko. Oo, ganyan. Magdrama na naman kayo. Diyan kayo magaling eh. Napahagulgul na lang si Aling Marina nang maiwang mag-isa. Samantala natatawa naman si Roque sa narinig na pag-uusap ng dalawa. Akala yata niya porket nanay ko siya eh. Palalampasin ko ng ginawa niya. Humanda rin sa akin ang susi ngayon. Siguro naman magtatanda ng nanay mo. Para pera lang eh. Kailangan ba niya tayong isumbong? Ayun na nga eh. Mula ngayon, bahala na siya sa buhay niya. Nakakasawa na rin siyang intindihin. Kailangan mo rin maghinay-hinay sa ginagawa mo sa nanay mo. Alam mo naman ang mga tao rito sa atin. Dalang-dala sa paawa ng nanay mo. Kaya nga lalo ko lang gigigil kay nanay eh. Parang gusto ko siyang sabunutan kanina. Relax ka lang. Kanina pa maiit ang ulo mo eh. Alam ko na, huwag na lang natin pansinin ang nanay mo. Dapat kasi sa silong na lang siya matulog eh. Gabi-gabi na lang tayo napupuwid dahil sa kakaubo niya eh. Sa silong ng araw siya matutulog mula ngayon. Mabuti naman kung ganun. Makakatulog na tayo ngayong gabi nang walang istorbo. Ang inaalala ko lang, baka mamaya eh, ipagsabi naman niya na doon siya natutulog. Tapos, sasabihin niya na tayo may kagustuhan nun. Naku, malilintikan na talaga siya sa akin. Eh di kausapin mo siya bukas. Ngayon ko lang naisip na mas mahirap pala magpalaki ng magulang kesa ng anak. Sinabi mo pa. Kaya nga nung kaya ko ng buhay ng sarili ko, umalis na ako sa poder ng mga magulang ko. Ayokong abutan ako ng pagtanda nila. Hindi ko pinangarap na mag-alaga ng mga matatanda, no? Isa pa yan sa inaalala ko eh. Paano kung uugod-ugod na ang inay? Malamang ako mag-aalaga sa kanya eh. Kaya nga bago dumating ang araw na yun, kailangan makagawa na tayo ng paraan. Anong paraan? Kailangan na nating maibenta tong bahay. Tapos, tsaka tayo magpakalayo-layo. Bigyan mo na lang ng maliit na halaga ang nanay mo. Tapos siya nang bahala sa sarili niya. Ang problema nga, hindi ko alam kung nasaan ang titulo nitong bahay. Nahalughugo na ang buong bahay pero hindi ko talaga makita. Baka naman hindi rito nakatago. Wala naman siyang ibang pwedeng pagtaguan kundi dito sa bahay lang eh.
Kausapin mo lang ulit yung nanay mo kung saan niya tinago. Pilitin mo siya magsabi. Susubukan ko ulit sa ibang araw. Mabuti pa matulog na tayo. Maaga pa tayo papasok bukas sa trabaho eh. Gusto ko rin makabawi ng tulog sa ilang araw na puyat tayo. Sinamahan ko muli si Aling Marina nang bumalik siya sa klinik. Mabuti na lang naging maayos na ang lagay niya. Kasama ko na ulit siya nagtitinda sa harap ng bahay ko. Malapit lang kasi kami sa basketball court kaya mabenta ang paninda namin. Ito ang namimiss ko talaga. 2 linggo ba naman akong nasa loob lang ng bahay eh. Marami na nga pong nakakamiss sa inyo eh. Salamat naman at magaling na po kayo. Ingatan niyo na po ang kalusugan niyo, ha? Oo, iingatan ko na. Ang hirap palang may sakit, lalo't wala namang pagkukuhanan. Yan po ang masakit na katotohanan sa ating mahihirap. Hanggat maaari, bawal hong magkasakit. Tama ka, Iha. Maiba nga po pala ako. Kinausap ba kayo ni Ayla tungkol sa pera na kinuha sa inyo? Hayaan na lang natin yun. Ayoko na kasing magtalo pa kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko yon kapag nakaluwag-luwag ako. Nako, yan na naman po kayo eh. Hindi naman po ko naniningil. Kahit na. Basta, babayaran kita. Kayo na nga po ang bahala. Matagal ko na itong gustong itanong. Lagi ko lang nakakalimutan eh. Ano po bang itatanong nyo? Madalas kasi nakikita ko na may mga taong pumupunta sa'yo. Eh, sino ba ang mga yon? Ah, yun po ba? Hindi ko pa po pala nasasabi na marunong po ako maghilot ng mga babaeng kaanak. Yun pong mga nagpupunta sa bahay ko sila po yung nawawala na ng pag-asa. Ngayon ko lang nalaman. Sasabihin ko nga kay Ayla, baka kasi gusto niyang magpahilot sa'yo. 10 taon na kasi silang nagsasama ng asawa eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaanak. Okay, sige po, pwede naman kung gusto niya. Nagpapabayad ka ba? Magsisinungaling po ako kung sasabihin ko na hindi ako tumatanggap ng bayad. Ayos lang naman yan. Wala namang masama sa ginagawa mo. Kung sa pagtitinda lang po kasi ng merienda ko iaasa ang lahat ng gastusin ko, hindi po uubra. Alam niyo naman po lahat na nagtataasan. Totoo naman, Iha. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita huhusgahan kung tumatanggap ka man ng bayad. Mabuti na lang hindi na ulit nag-usisa pa si Aling Marina tungkol sa tunay kong ginagawa. Hindi pa kasi ko handa na may makaalam sa matagal ko ng tinatagong sikreto. Nauna nakaubos ng paninda si Aling Marina kaysa sa akin. Kasalukuyan ako nagliligpit nun nang lumapit si Ayla. Ubus na ang paninda ko. Hindi naman ako bibili eh. Gusto lang kita makausap. Tungkol saan? Kay Inay, sana naman huwag mong paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi niya. Tapos ipagkakalat mo sa ibang tao. Yun ba ang tingin mo sa ginagawa ko? Oo, maayos ang pakikisama namin kay Inay. Wala kaming ginagawang masama. Pero dahil nga sa mahilig siya magpaawa para makakuha ng simpatsya sa ibang tao, kami ang lumalabas na masama. Palakaibigan lang ang nanay mo pero hindi siya tsismosa. Sa akin lang siya naglalabas ng sama ng loob. Wala siyang ibang pinagsasabihan. Eh bakit may nakakarating sa akin na hindi daw maganda ang trato namin sa kanya? Tumingin ka minsan sa paligid mo. Kita mo ng dikit-dikit ang mga bahay dito. Natural, maririnig ng ibang pagtatalak mo sa nanay mo. Natural lang sa mag-inang nagtatalo minsan. Binibigyan niyo lang kasi ng ibang pakahulugan. Alam mo, hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Wala naman akong pakialam sa'yo kundi kay Aling Marina lang. Gusto ko lang siyang tulungan lalo na dito sa maliit niyang negosyo. Sa totoo lang, itong pagtitinda niya, hindi naman talaga nakakatulong sa bayarin sa bahay eh. Sakto lang sa pagkain niya. Kahit papaano, hindi niya yun iniaasa sa inyo. Teka, yan lang ba sadya mo? Papasok na kasi ako sa loob ng bahay eh. Gusto ko lang linawin ng ilang bagay. Nasagot ko na siguro ang lahat ng tanong mo. Oo nga pala, payo ko lang. Habang nandyan pa ang nanay mo, mahalin mo na siya. Hindi kasi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong to. Pagpasok sa bahay, inayos ko lang ang mga ginamit ko sa pagtitinda. Tsaka ako naman hinarap ang isa pang pinagkakakitaan ko.
na naman ako pa sa namayapa kong lola. Gusto ng kliyente ko magdusa sa mahabang panahon ng dati niyang asawa. At hindi sigurong ginawa sa kanya ng lalaki. Sige, dahil malaki ang ibinayad niya, susundin ko ang kahilingan niya. Pagdating ni Ayla sa kanila, nadatnan niya naghahain ng asawa niya. Dahil bagong sahod, bumili na lang sila ng pagkain sa labas. Nang makita ni Aling Marina ang mga pagkain sa mesa, hindi maiwasan na matanda ang matakam. Ang dami namang pagkain. Hindi nyo naman sinabi. Sana hindi na ako nagluto. Sino naman na nagsabi sa'yo na kasama ka rito? Ha? Hindi ba? Kahit makonting ulam hindi ako makakahingi. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Napakadamot mo naman. Sino ka para pagsabihan na madamot ang asawa ko, ha? Ikaw ba nagpapakahirap sa pagtatrabaho, ha? Ang akin lang naman sa iisang bahay tayo nakatira. Ang pangit naman tingnan na nagdadamot kayo. Bakit? May pera ka naman ah. Kung gusto mong makakain ng masarap, di bumili ka rin. Talaga bang nahawa ka na sa sama ng ugali ng asawa mo? Kayo ang masama ang ugali dito. Ang mabuti pa, doon ka na lang sa silong. Pamulan pa kami ng ganong kumain Babalik na ako sa kwarto ko sa taas. Magaling na naman ako Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Mula ngayon, sa silong na ang pwesto mo. Sino ka para pagbawalan ako? Bahay ko ito. Ikaw ang walang karapatan sa pamamahay ko. Kung ganyan din lang ang pag-uugali mo, mabuti pa umalis ka na rito. Huwag mong hintay na ikaw pang palayasin namin dito. Hayop ka! Tama nga talaga ang pagkakakilala ko sa iyo. Walang yakan lalaki ka. Pwede ba, Nay? Doon na kayo sa silong. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Lagi ka na lang kumakampi sa asawa mo, kahit mali na siya. Natural, dahil asawa ko siya. Ay nako, magdadrama na naman. Mawawalan ako ng gana nito Darating ang panahon. Natatanda rin kayo at mararanasan ninyo ang ginagawa niyo sa aking pagtrato. Nagkulong na lang sa may silong si Aling Marina. Hindi na rin niya ipinilit na makapasok sa kwarto niya sa taas dahil nakapadlock na yun sa labas. Mula rin nun, hindi na siya isinama na mag-asawa sa pagkain. Bakit mo naman kinuha ang electric fan na ginagamit ko? Alam mo naman na mainit sa silong dahil walang mga bintana. Hindi ako ang kumuha nun. Huwag nga kayong basta magbibintang. Kung hindi ikaw, malamang si Roque. Tsaka ano bang inireklamo ninyo? Hindi naman kayo nagbabayad ng kuryente Mahina lang naman ang nakukonsumo ko sa kuryente. Pinagdadamutan niyo pa ako. Kung puro na lang kayo reklamo, mabuti pang umalis na lang kayo sa bahay na to. Ako pa talaga ang paaalisin mo sa sarili kong pamamahay. Talaga bang hindi mo na ako kinikilala bilang nanay mo? Bakit? Kailan ba kayo naging ina sa amin ng kapatid ko, ha? Nakalimutan mo na ba ang mga sakripisyo ko sa inyo? Nagtiis akong magtrabaho sa malayong lugar para sa inyo. Kung yun ang ikinagagalit mo, hindi ko ginusto yun. Walang ina na gustong mawalay sa kanyang mga anak. Nanunumbat na naman kayo Akala nyo naman dahil doon masasabi ng mabuti kayong ina. Wala ka pa kasing anak, kaya hindi mo ako kayang intindihin. Tama na nga, inay. Sa totoo lang, rinding-rinding na ako sa kadramahan ninyo sa buhay. Kung inaakala mo na sa ginagawa mo sa akin, mapapaalis niyo ako sa sarili kong pamamahay, nagkakamali kayo. Aalis lang ako kapag malamig na akong bangkay. Tingnan na lang natin kung makakatagal kayo. Nitong mga huling araw, napapansin ko na parang wala sa sarili si Aling Marina. Maliban doon, bumabagsak din ang katawan niya. Para tuloy siyang mas tumanda sa totoo niyang edad. Oh, ano ito, iha?
Nakita ko po kasi yan sa palengke. Naisip ko po na bagay sa inyo yan. Napansin ko po kasi na mahilig kayo sa bulaklaki na blouse. Ay, salamat, Susie, ha. Ang ganda nito. Isusuot ko lang to kapag may pupuntahan ako. Baka kasi maluma kapag araw-araw ko tong isusuot eh. Salamat naman po at nakita ko na kayong umiti. Ilang araw ko na po kasing napapansin na matamlay kayo at malalim ang iniisip. May problema po ba kayo? Hindi ko na kasi alam kung paano kami magkakaayos ni Ayla. Araw-araw na lang kasi kaming nagtatalo. Ako, nalulungkot naman po ako sa nangyayari sa inyo ni Ayla. Hindi ba niya naiisip na may karma ang ginagawa niya sa inyo? Kaya siguro hindi siya mabiyayaan ng anak eh. Lagi na lang siyang kumakampi sa asawa niya. Kahit noon pa po hindi ko na gustong manugang niyo. Mabigat po ang loob ko sa kanya, parang hindi gagawa ng mabuti. Pareho tayo ng nararamdaman kay Roque. Hindi ko nga alam kung ano ang nakita sa kanya ni Ayla. Ganun po yata kapag nagmamahal, nagiging bulag. Ikaw ba, Iha? Nagmahal ka na ba dati? Oo po, pero hindi po ako tanga kaya iniwan ko siya. Anong dahilan ng paghihiwalay ninyo? Dahil po sa babae. Nahuli ko po siyang may iba kaya maliban sa hiniwalayan ko siya, may ginawa rin po ako sa babae niya. Yun po ang dahilan kung bakit po ako napadpad sa lugar niyo. Wala ka naman sigurong ginawang labag sa batas, kaya ka nandito, ano? Kung iniisip niyo po na pinatay ko yung babae, nagkakamali po kayo. Kung ano pong ginawa ko, tsaka ko na lang po ikakwento. Ay, kinabahan ako dun ah. Kahit na ano pa ang ginawang masama sa atin ng kapwa natin, huwag mong iisipin na gumanti. Mas mabuti na ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang pagpaparusa sa kanila. Magagalit po ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na hindi ako naniniwala sa kanya? Ano ba ang relihiyon mo? Wala po. Nirerespeto ko ang paniniwala mo at ng ibang tao. Pero mas mabuti pa rin na mabuhay tayo na may kinikilalang Diyos. Sana, balang araw, magbalik loob ka sa Kanya. Salamat po sa pagrespeto ninyo sa paniniwala ko. Hayaan niyo po, pag-iisipan ko ang mga sinabi niyo. Isang araw nagtaka ko kung bakit hindi naglabas ng paninda niya si Aling Marina. Dahil araw yun ng linggo, maraming tao sa basketball court. Kaya hindi ko maiwan ang pwesto ko. Nang maubos ang paninda ko, tsaka lang ako pumunta sa bahay ng matanda. Dahil bukas ang pinto, tumuloy na ako habang tinatawag ang pangalan ni Aling Marina. Hindi ko akalain ang maaabutan ko ay si Ayla. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Bakit bigla ka nalang pumapasok na hindi kumakatok? Kanina pa ako tumatawag pero walang sumasagot eh. Si Aling Marina. Wala ang inay, may pinuntahan. Hindi ko alam kung kailan ang balik niya. Nakakapagtaka naman. Wala kasi siyang binabanggit na may lakad siya ngayon eh. Ano bang akala mo? Dahil malapit kayo sa isa't isa, lahat na ng lakad niya ipapaalam niya sa'yo, ha? Nasanay na kasi ako na lagi siyang nagsasabi sa akin. Ano ba kasing kailangan mo kay inay? Ako na lang magsasabi. Gusto ko lang siyang kamustahin at alamin na rin kung bakit hindi siya nagtinda ngayon. Ang dami pa namang tao. Yun lang ba? Akala ko naman importante. Hintayin mo na lang bukas o sa ibang araw kung kailan siya magtitinda. O siya, mabuti pa nga, sa kanya ko na rin itatanong kung saan siya nagpunta. Sa susunod na huwag kang basta na lang pumapasok, ha? Malaki kasi ang pagkakaawang ng pinto. Kapag ganun kasi, madalas nandito lang sa sala o kusina si Aling Marina. Kahit nandito pa siya, huwag kang sabing papasok. Oo na, huwag ka nang magalit. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi ka pa umaalis? Oo, ito na nga, alis na ako. Malakas pang binalibag ni Ayla ang pinto nang makalabas ako. Habang nasa loob ako ng bahay nila, iba ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko rin hindi nagsasabi ng totoo ang babae. Ayla! Ayla! Bakit?
Para kasing narinig ko ang boses ni Susie. Nandito nga siya pero pinaalis ko na. Talaga? Ako ba ang hinahanap niya? Sino pa ba? Alangan akong hanapin niya. Bakit hindi mo siya pinapunta rito? Para ano, makita niyang kalagayan ninyo? Tapos magsusumbong kayo? Hindi naman ako magsusumbong eh. Anong hindi? Kilala ko na kayo. Mahilig kayo magpaawa. Tapos kami na naman ang pasasamain ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na aabot sa ganito. Paano mo na, Atim, nasaktan ako ng asawa mo? Napuno na lang sa inyo si Roque. Kapag gumaling na yung mga pasa ninyo, pwede na kayo ulit magtinda. Ayla, makinig ka naman sa akin. Iwan mo na ang asawa mo. Mayolente si Roque. Makasaktan ka rin niya. Hindi ako sasaktan ni Roque gaya ng ginawa niya sa inyo. Walang dapat sisihin kundi kayo rin kung bakit nangyari yan sa inyo. Parang natutuwa ka pa sa sinapit ko ah. Ang mabuti pa kumain na lang kayo. Kapag dumating ang asawa ko, baka hindi na naman kayo makakain. Pwede bang tulungan mo ako na makatayo? Hindi ko kasi kayang pumunta sa may kusina. Ang daming arte! Oh, kumapit kayo sa akin. Salamat, anak. Inabot pa ng 1 linggo bago ko muling nakita si Aling Marina. Hindi lang ako nagulat nang makita na para siyang butot balat. Maging ang iba naming mga kapitbahay. Aling Marina? Ano pong nangyari sa inyo? Nagkasakit po ba kayo? Oo. Kaya nga ngayon lang ako nakalabas. Susie, baka meron kang pagkain dyan. Gutom na kasi ako eh. Ay, meron po ako dito. Tara po sa kusina. Pasensya ka na kung nakakaabala ko sa'yo, ha? Anak ko, hindi po kayo abala sa akin. Natutuwa nga po ako't pumunta kayo dito sa bahay ko. Alam niyo po ba na lagi akong sumisilip sa inyo? Ilang beses ko rin pong tinatanong si Ayla. Nakulitan na yata sa akin kaya hindi na ako pinapansin. Nasa silong kasi ako, kaya hindi mo talaga ako makikita kapag sumilip ka. Bakit naman po kayo nandoon? Di ba sa taas ang kwarto niyo? Doon na kasi ako pinalipat ng manugang ko eh. Kumain na po muna kayo. Ikukuha ko po kayo ng malamig na tubig. Gutom na talaga ako. Ay, salamat, iha. Dahan-dahan lang po ha, baka mabulunan kayo. Kahapon pa kasi ako hindi kumakain eh. Ho! Kahapon pa? Lagi kasi akong nauubusan ng pagkain eh. Kaya po pala ganyan kayo kapayat. Magtapat nga po kayo. Minamaltrato po ba kayo ng anak at manugang nyo? Ha? Hindi. Nagkasakit lang talaga ako. Pareho silang may trabaho, kaya hindi nila ako maalagaan. Hindi man lang naawa sa inyong anak nyo? Butot balat na lang kayo tsaka po parang ilang araw na po kayong hindi naliligo. Wala kasing tubig sa silong. Mamaya pag uwi ko, maliligo ako. Sasamantalahin ko habang wala ang mag-asawa. Kung hindi po maayos ang lagay nyo sa inyo, pwede po kayo dito sa bahay ko. Ayos lang naman ako sa bahay ko. Huwag mo akong alalahanin. Kailan po kayo magtitinda ulit? Hindi ko pa alam eh. Wala na kasi akong puhunan. Kung gusto nyo po, pahihiramin ko kayo. Magsabi lang po kayo kung kailan kayo magtitinda. Sasabihan na lang kita. Siguro hindi muna ngayon. May iniinda po ba kayo na sakit? Sasamahan ko po kayo magpa-check up. Wala naman akong sakit. Gutom lang talaga ako. Dalhin nyo na rin pong iba kong pagkain dito sa bahay. Kahit ano pong oras, bumalik lang po kayo dito kapag nagugutom kayo, ha? Oo, iha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sana, anak na lang talaga kita. Hindi ko na napigilan na tumulo ang luha ko. Kahit kasi sabihin ni Aling Marina na ayos lang siya, may pakiramdam ako na hindi mabuti ang lagay niya.
Nung makatapos siyang kumain, pilit ko pa rin siyang kinukumbinse na wag nang bumalik sa bahay nila. Pero umuwi pa rin siya. Hoy, tanda. Tumayo ka nga dyan. Sinabi lang tumayo ka dyan eh. Bakit? Tumayo ka dyan. Maglinis ka ng buong bahay. Para magkaroon ka naman ng silbi. Pwede bang mamaya na? Gusto ko muna kasing kumain eh. Yung ipinag-uutos ko munang sundin mo bago ka kumain. Nanghihina na rin kasi ako. Wala na akong lakas. Nagmamatigas ka pa ha? Halika dito! Bitiwan mo ang braso ko! Aray! Maawa ka sa akin, Roque! Hayan! Umpisa mo rito ang paglilinis. Sa kwarto lang ako. Paglabas ko mamaya, kailangan malinis na ang sahig. Kontratuhin mo ako. Para kang walang ina. Tama na nga yung drama mo. Kung gusto mong kumain, sumunod ka na lang. Paano ako makakapaglinis nito kung wala akong lakas? Pwes gamitin mong natitira mong lakas. Umpisahan mo na! Panginoon ko, bigyan niyo pa ako ng sapat na lakas para makayanan ang lahat ng nangyayari sa akin. Nang mga oras na yun, hinarang ko naman si Ayla na galing sa may tindahan. Ilang araw na kasi ako nag-aalala kay Aling Marina. May kailangan ka? Kukumustahin ko lang sana si Aling Marina. Nasa bahay ang inay at maayos naman siya. Totoo ba yan? Bakit nung huli ko siyang makita ay butot balat na lang siya? Parang hindi na siya pinapakain eh. Nagkasakit kasi ang inay kaya siya nangayayat. Gusto ko sana siyang makita. Pwede ba akong sumama sa inyo? Hindi pwede. Nandun kasi ang asawa ko eh. Ayaw nun na mayroong nagpupunta kapag araw ng day off niya. Bakit siya kailangan masunod? Hindi naman siyang may-ari ng bahay yan. Asawa ko si Roque, kaya may karapatan na rin siya sa bahay na yun. Baka ayaw mo lang na makita kung tunay na kalagayan ng nanay mo. Ano bang itinatago niyo ha? Ang kapal naman ng mukha mo para pag-isipan kami ng masama. Itong tatandaan mo ha, oras na malaman ko na minamaltrato niyo si Aling Marina, irereklamo ko kayo sa barangay. Di gawin mo, huwag ka puro dada. Siguraduhin mo lang na kaya mong patunayan yung sinasabi mo dahil kung hindi, ikaw ang irereklamo namin. Sa tingin mo masisindak mo ko ha? Bakit ba kasi ang hilig mo makialam sa buhay namin ha? Sa nanay mo lang ako may pakialam. Hindi ko maintindihan naman sa iyo kung bakit nagagalit ka sa nanay mo samantalang napakabait naman niya. Lahat ng mga taga rito kasundo niya. Bukod tanging ikaw lang ang hindi na anak pa naman niya. Wala kang pakialam. Wala talaga akong pakialam sa'yo. Yun naman pala eh. Bakit nakaharang ka pa rin sa daraanan ko? Ang mabuti pa, tumabi ka na dyan. Hindi pa ako tapos sa'yo ah. Kung hindi mo na kayang mahalin at alagaan ang inay mo, bukas ang bahay ko para sa kanya. Bakit ko naman ipauubaya sa iyong nanay ko ha? Dahil ako lang ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Pwes, hindi mo makukuha ang inay ko. Binabalaan kita, Ayla. Oras na malaman ko na meron kayong hindi magandang ginagawa kay Aling Marina. Kung hindi man kayo natatakot na mapabarangay, sa akin mismo kayo matakot. Oo na, nakakatakot ka na. Sige lang, tawanan mo ko. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Tinitiyak ko yan sa'yo. Salamat sa oras mo. Sana naman tumigil ka na sa pakikialam sa amin. Baliw na yata ang babaeng yun. Ano kayang pinakain ng inay sa kanya at labis ang pagmamalasakit ng babaeng yun sa kanya? Pagka-uwi, naabutan ni Ayla ang kanyang ina na nasa tapat ng basurahan sa kusina. Naghahalongkat ang matanda ng tira-tirang pagkain. Nay? Anong ginagawa niyo dyan? Gutom na kasi ako, anak. Maawa ka sa akin. Bigyan mo ko ng makakain. Sige po, bibigyan ko kayo ng tinapay. Tumayo na kayo dyan. Salamat, anak. Wala na talaga akong lakas. Hindi ko pa nga maumpisahan ang ipinapagawa sa akin ng asawa mo eh. Natutumba na kasi ako. Heto po ang tinapay.
Tubig na lang po ang inumin ninyo. Pwede mo ba akong pakainin ng kanin mamaya? Yun kasi ang gusto ko. Kung meron pong matitira, sige bibigyan ko po kayo. Ikaw naman yata ang magluluto. Damihan mo ang sinaing. Alam niyo naman na nagagalit si Rocky kapag sobra-sobrang sinasaing ko. Mahal kasi ang bigas ngayon eh. Kung may matira, ipapakain ko sa inyo. Maawa ka naman sa akin, anak. Konting panahon na lang ang ilalagi ko sa mundong ito. Sana naman maramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Hayan na naman kayo sa drama niyo eh. Hindi ako nagdadrama lang. Hirap na ako sa kalagayan ko. Eh kung ganon, bakit hindi niyo pa sabihin kung nasaan ang titulo ng bahay na to? Yun pala ang dahilan. Kaya ninyo ako pinapahirapan. Anong plano ninyo? Ibenta ang bahay na ito at pagkatapos, itatapon ako sa labas. Bibigyan naman namin kayo eh, para makapagsimula kayo. Tama nga ako. Balak niyong ibenta. Hindi ka ba nag-iisip, Ayla? Ito na lang ang tanging maipamamana ko sa inyo ng kapatid mo kung sakali. Eh kung ayaw niyo po makipagtulungan, bahala po kayo. Kahit anong pagpapahirap pa ang gawin ninyo sa akin, hindi ko ituturo kung nasaan ang titulo. Makikita rin namin yun. Kung kinakailangan, baliktarin namin ang buong bahay. Iniisip niyo pala na narito sa bahay na ito ang hinahanap niyo. Kung ganon, wala dito? Wala ka nang malalaman pa sa akin. Talagang inuubos mong pasensya ko. Hindi ko hahayaan na ikaw at ang asawa mo ang makinabang sa pinaghirapan ko. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Ayla ng talikuran niya ang ina. Nagkulong na lang muna siya sa kanyang kwarto. Habang iniisip kung saan pwedeng itago ng ina ang titulo. Paano kung wala sa bahay na ito ang hinahanap natin? Kung wala rito, nasaan kaya? Posible kayong nakatago sa ibang lugar? Kanino ko pa nga iniisip kung saan pwedeng itago ng inay? Hindi kaya nasa kapatid mo? Kaya siguro hindi umuwi dito na lalaking yun. Imposible na ipagkatiwala ng inay sa kapatid ko ang titulo. Mas lalo naman sigurong imposible na ipagkatiwala niya sa hindi niya kaano-ano. Kay Susie? Hindi yun oh. 1 taon pa lang ang babae niyon sa lugar natin. Wala ngang nakakaalam kung taga saan ba talaga siya eh. Hindi siya pagkakatiwalaan ng gano'n ng inay. Nauubos na rin ang pasensya ko sa nanay mo. Baka may baong ko na ng buhay sa lupa. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pwede natin ikapahamak. Nakausap ko nga si Susie eh. Naghihinala na siya na meron tayong ginagawang masama kay nanay. Hindi ba talaga titigil ang babaeng yun sa pakialam sa atin? Hindi naman niya kaano-anong inay pero sobra sa magmalasakit. Baka naman pinangakuan siya ng nanay mo na sa kanya ipapamana ang bahay na ito. Kaya gano'n lang ang pagmamalasakit niya. Kakausapin ko ang babaeng yun. Hindi pwede na maging sagabal siya sa atin. Inagaw na nga niyang atensyon ng inay. Pati ba naman tong bahay kukunin pa niya? Ano nga palang ginagawa ng nanay mo ngayon? Naglilinis ng seg sa kusina. Ang akala ko itatamad-tamad na naman siya. Roque, sa tingin ko hindi tama na ginugutom natin ng inay. Naaawa rin kasi ako sa kanya eh. Kanina nga, pagdating ko, naabutan ko siyang naghahanap ng pagkain sa basurahan. Oh, talaga? Dinaig pa pala niya mga pulubi sa lansangan eh. Wala naman nakakatawa sa sinabi ko ah. Kung ayaw niyang habang buhay na magutom, sabihin mo sa nanay mo na ilabas na ang titulo. Ano magagawa natin kung nagmamatigas nga? Sa gagawin ko sa kanya, tignan na lang natin. Hindi ko inaasahan na pupuntahan ako ni Ayla sa bahay ko. Dahil iniwan kong bukas ang pinto basta na lang siyang pumasok. Nakita niya tuloy ang mga gamit ko sa pangungulam na nasa harapan ng ginawa kong altar. Anong klaseng altar to? Manika, karayom, at may mga itim pang kandila. Parang ginagamit to sa... Anong ginagawa mo dito? Bukas kasi ang pinto kaya tumuloy na ako.
Gumaganti ka ba sa akin dahil sa bigla rin akong pumasok sa bahay ninyo? Ang lagay ikaw lang ba ang pwedeng gumawa nun? Ano bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo na't meron pa akong gagawin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang malaman kung meron bang binanggit sa ang inay tungkol sa titulo ng bahay namin. Ha? Pasensya na pero hindi kasi kita maintindihan. Kailangan ko kasi yung titulo ng bahay namin. Eh bakit dito ka nagpunta? Dapat sa nanay mo yan tinatanong. Ayaw kasi sabihin ng inay, kaya nagbabaka sakali akong may alam ka. Siguro may binabala kayo ng asawa mo, no? Kaya nyo hinahanap ang titulo. Tapos, hindi sang-ayon ng nanay mo. Wala ka na doon! Kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy ang plano. Hindi mo kailangang umayon lagi sa asawa mo. Isipin mo naman ang nanay mo. Makikinabang rin naman siya kung sakali Paano siya makikinabang kung hindi nga siya sang-ayon? Mukha ngang wala kang alam. Sayang lang ang pagpunta ko dito. Oo nga pala. Para saan ang altar na yan? Sa tingin mo, ano yan? Huwag mong sabihin na isa kang... Ang totoo niyan, may bayad ang serbisyo ko. Pero pwede na ring libre sa kinaiinisan ko. Hindi ako makapaniwala na meron palang mangkukulam sa lugar namin. Tapos kaibigan pa ng inay. Ipaaalam ko to sa kapitan para mapalayas ka sa lugar namin. Gawin mo. Para bago ka pa makarating sa may pinto, bumulagta ka na. Maawa ka. Huwag mo akong sasaktan. Nawala yata ang taray mo na lagi mong ipinapakita sa akin Hindi ko alam na isa ka pala mangkukulam. Akala ko isa ka lang ordinaryong tao. Oras na kumalat ang lihim ko, babalikan kita. Ipapalasap ko sa iyong ganti ko. Pangako, wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Oras na malaman ko din na may masama kayong ginagawa kay Aling Marin. Matitikman niyo ang galit ko. Wala kaming ginagawa kay inay. Nasa bahay lang siya talaga. Paalisin mo na ako. Inihintay na kasi ako ng asawa ko Pigil na pigil ang pagtawa ko dahil sa nakikita kong takot kay Ayla. Nang kumari pa siya ng takbo, doon na ako napabulanghit ng tawa. Nanginginig naman ang buong katawan ni Ayla nang makauwi. Hindi rin kaaya-aya ang nadatnan niya. Nilalatig ko kasi ni Roque ang kanyang ina habang umiiyak na nakadapa na sa sahig. Hindi mo ba talaga sasabihin, ha? Patayin mo na lang ako! Mas mabuti pa! Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Roque! Tama na! Hoy, ano ba ginagawa mo? Ang tigas ng bungo ng nanay mo, Tama na sabi. Hindi naman lumalaban ng inay. Tingnan mo, puro sugat na siya. Umalis ka dyan. Huwag kang humarang. Ako na lang ang saktan mo kaysa ang inay. Ano ka ba, Ayla? Meron ang bibili ng bahay nito. Yung titulo na lang ang kulang. Kunting panahon na lang, magkakapera na tayo. Ako nang kakausap kay inay. Basta tigilan mo ng pananakit sa kanya. Baka yan pang magpahamak sa atin. Ang sama ninyo! Anong klaseng mga tao ba kayo? Huwag na po kayo sumagot, Nay. Paano kung hindi mo makumbinsi ang nanay mo? May iba pa naman sigurong paraan. Basta tigilan mo ng pananakit sa kanya. Ayla, demonyo ang asawa mo. Iwanan mo na siya. Malabo yung sinasabi mo. Kung gusto kong iwan ang anak mo, sana noon pa. Mabuti pa po dalhin ko na kayo sa silong. Hindi man lang tumulong si Roque sa pagdadala sa biyanan sa may silong. Tuluyan na rin napaiyak si Ayla nang makita ang mga latay ng ina sa buong katawan. Ano po ba ang nangyari? Bakit kayo sinaktan na naman ni Roque? Nung una, nagalit siya dahil nakita niyang hindi pa ako nakakatapos sa ginagawa ko. Tapos,
Pinipilit na naman niya ako na ibigay ang titulo. Bakit ba kasi nagtitiis kayo masaktan kaysa ibigay ang hinihingi namin? Ayla, hindi niyo pwedeng ibenta ang bahay na ito dahil hindi na ito sa atin. Matagal nang wala sa akin ang titulo. Dahil lang sa kagandahang loob ng bagong may-ari, kaya tayo pinapayagan na dito tumira. Bakit hindi niyo po kaagad sinabi? Saan niyo ginamit ang pera? Sa iyo ko rin ginamit nung ma-ospital ka. Baka kasi palayasin niyo ako dito. O kaya iwan mo na ako, anak. Kaya hindi ko masabi. Umalis na nga ang kapatid mo. Pati ba ikaw? Iiwan din ako? Nasayang lang pala ang lahat ng ginagawa namin. Ayla, isumbong mo na ang asawa mo sa barangay. Hindi na tama ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko yan magagawa sa asawa ko. Inumin niyo na po tong gamot para mawala ng pananakit ng katawan ninyo. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Iha. Pakatandaan mo lang na mahal kita. Kayo ng kapatid mo. Nay, gaano niyo po kakilala si Susie? Bakit mo naman naitanong si Susie? Nakakapasok po ba kayo sa bahay niya? Meron po ba siyang naikukwento sa inyo tungkol sa tunay niyang pagkatao? Kahit malapit kami sa isa't isa, konti lang ang alam ko sa kanya. Tingin ko ang pagtitinda niya para maitago lang ang sekreto. Ang totoong ginagawa niya. Ang pagiging manghihilot ba niyan tinutukoy mo? Yun ba ang sabi niya sa inyo na isa siyang manghihilot? Oo, nanghihilot siya ng mga babaeng hindi mabuntis. Pwes, isa lang niyang malaking kasinungalingan. Mangkukulam ang tinuturing ninyong kaibigan. Ano? Mangkukulam si Susie? Paano mo naman nasabi? Nakita ko mismo ang altar at ang mga ginagamit niya sa pangungulam. At isa pa, mismong siya ang umamin sa akin. Kaya pala, ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Ano ang ibig ninyong sabihin? Kaya pala lahat ng taong umaaway sa kanya, nagkakasakit. Baka siya nga ang may kagagawan. Puro na lang talaga sakit ng ulong binibigay niyo sa amin. Paano kung gantihan kami ng babaeng yon, ha? Alam ko mabait si Susie. Hindi niya gagawin na saktan kayo. Lalo ka na. Hindi tayo nakakatiyak sa bagay na yan. Baka kapag nakita niya kayo sa ganyang kalagayan, baka magwala yun sa galit. Kailangan hindi niya kayo makita. Anak, huwag mo naman akong ikukulong dito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala nang magagawa ang pagmamakaawa ninyo. Buo na ang desisyon ko. Hindi na kayo makakalabas sa silong na to. Ayla! Bumalik ka! Huwag mo akong iwan dito! Maawa ka, anak! Ayla! Sinabi rin ni Ayla sa asawan tungkol sa natuklasan niya sa akin. Nung una, hindi naniniwala si Roque. Pero sa huli, nakumbinsi rin siyang nagsasabi ng totoong asawa. Anong gagawin natin ngayon? Kaya nga ikinulong ko muna sa silong ang inay. Hindi dapat siya makalabas ng bahay. Puro na lang kamalasan na nangyayari sa atin. Buwisit na matanda na yan. Sa dami ng pwede niyang kaibiganin, isa pa talagang mangkukulam. Hindi rin naman alam ng inay. Ako lang nagsabi sa kanya. Kita mo naman kung paano magmalasakit ang babae sa nanay mo. Kapag nakita niyang puro pasa at sugat ang matandang yon, sigurado hindi siya magdadalawang isip na kulamin tayo. Ayoko pang mamatay, Ayla. O di kayo magkaroon ng malubhang karamdaman na hindi mapapagaling ng doktor. Pareho lang naman tayo eh. Kailangan hindi na sila magkita ng nanay mo kahit na kailan. Aalisin natin ang inay dito? Saan naman natin siya dadalhin? Gaga! Mag-isip ka nga!
Sa tingin mo hindi siya makakabalik dito? Anong balak mo kay inay? Kailangan na siyang tuluyang mawala. Palalabasin na lang natin na umuwi siya ng probinsya. Ibig mong sabihin, papatayin mo ang inay? Oo! Kesa naman mapahamak tayo. Wala na nga tayong napala sa bahay na ito eh. Makukulang pa tayo ng babaeng yun. Hindi ko kayang gawin yun kay inay. Hindi ako kriminal. Ngayon ka pa naawa sa nanay mo. Samantalang kung sagot-sagutin mo siya noon eh, parang hindi ka sa kanya lumabas. Iba naman yun kesa sa patayin siya. Wala na tayong pagpipilian. Kesa naman tayong mapahamak. Kung bakit pa kasi natin minaltrato ang inay. Sana, hinayaan na lang natin siya. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya nakakaabala sa atin eh. Magsisi ka man, huli na. Pumayag ka man o hindi sa plano ko, itutuloy ko pa rin to. Ilang araw nang hindi pinapakain at dinadalhan ng tubig ng mag-asawa si Aling Marina. Dinadalahit na rin ng ubo ang matanda. At may pagkakataon na sumisigaw na siya sa matinding gutom na nararamdaman. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa walang habas sa pagsigaw ng inay. Naaawa na ako sa kanya. Alam ko gutom na siya at nauuhaw. Hayaan na lang natin siya mamatay sa gutom. Kesa naman madungisan pa ang mga kamay ko. Hindi ka ba nakukonsensya ha? Hindi. Pareho lang naman tayong walang konsensya eh. Kung naaawa ka, sige, pakawalan mong nanay mo. Kapag nagsumbuyan kay Susie, ikaw ang uunahin niya. Pwede naman natin sigurong pakiusapan ng inay na huwag tayong isumbong. Sa dami ng paghihirap ng inay mo sa mga kamay natin, mas gugustuhin pa rin niya na makaganti sa atin. Para na kasi akong babangungutin eh. Ang mabuti pa, umalis ka muna ng bahay. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka umalis ng trabaho mo eh. Wala ka tuloy mapaglibangan. Saan naman ako pupunta kung sakali? Bahala ka. Kung saan mo hindi maririnig ang mga sigaw ng nanay mo. Saan ka pupunta? Matutulog muna. Puyat din ako eh. Ay, mabuti ka pa. Nagagawa pang matulog. Nang pumasok na ang asawa sa kwarto, pinuntahan na lang ni Ayla sa silong ang ina. Naawa naman siya sa kalagayan nito. Nakaupo na lang sa sahig at naliligo sa sariling dumi. Umiiyak naman at tumingala sa kanya ang ina. Anak, kahit ilang butil lang ng kanin at patak ng tubig, bigyan mo na ako. Hindi po pwede, Nay. Mananagot ako sa asawa ko kapag binigyan ko kayo. Gutom na ako. Maawa ka naman sa akin. Pasensya na po talaga, Nay. Sana hindi ko na lang kayo binuhay na magkapatid. Lalo ka na. Ikaw din pala ang papatay sa akin. Hindi ko naman po kagustuhan to eh. Wala lang akong ibang pagpipilian. Kesa naman kami ang mapahamak ni Roque. Bakit hindi mo pa ako patayin? Kesa naman pinapahirapan mo pa ako. Ganun ba katindi ang galit mo para parusahan mo ako ng ganito? Mahal ko po kayo, Nay. Kaya lang po. Natatakot ka sa pwedeng gawin ni Susie sa inyo. Oo, mabuti pang kayo na lang ang magsakripisyo kesa naman kami pa. Magtagumpay man kayo na mawala ako, gaganti pa rin sa inyo si Susie. Masyado niyong minamaliit ang kakayahan niya. Malakas ang pakiramdam ng mga tulad niya. Sigurado ako, humahanap lang siya ng tiyempo. Kung ako sa inyo, gawin mo na ang tama kesa mahuli ang lahat. Hindi yan totoo! Hanggat nakakulong kayo dito, ligtas kami sa kanya. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala sa akin. Pakiusap lang na sana wag na kayong sumigaw. Sisigaw ako hanggat gusto ko. Hindi mo ako pwedeng bawalan. Tinakpan na lang ni Ayla ang dalawang tenga para hindi marinig ang sigaw ng ina. Nang sandali naman na yun, kasama ko ang kapitan at ilang barangay tanod.
Pinuntahan namin ang bahay nila para malaman ang tunay na kalagayan ni Aling Marina. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Nandito kami para alamin ang kalagayan ni Aling Marina. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. May itinatago ka ba kaya ayaw mo kaming papasukin? Wala dito ang inay. Umalis siya at hindi namin alam kung kailan ang balik o kung babalik pa ba. May palagay akong nagsisinungaling ka. Kung ako sa'yo, ilalabas ko na ang nanay mo. Hindi ka ba talaga makaintindi? Sinabi nang wala dito ang inay. Maniniwala lang ako kapag nahalughog na namin ang buong bahay. Pakialamera ka talagang babae ka. Hindi mo ba alam na pwede namin kayong kasuhan? Gawin mo! Pero oras na makita namin si Aling Marina, kayo ang kakasuhan namin. Ipilit mo yung gusto mo at malalaman ng mga taga rito iniingatan mo sikreto. Sa tingin mo, matatakot mo ako, ha? Sige na, Kapitan. Hanapin na natin si Aling Marina. Sinabi nang wala siya rito! Subukan niyo lang talaga pumasok! Tatawagan ko yung kakilala kong pulis. Mabuti pa nga na mabigyan sila ng leksyon. Tulungan niyo ako! Tulong! May tao ba dyan? Nandito ako sa silong! Tulungan niyo ako! Si Aling Marina! Nasa may silong siya, Kapitan. Kayong dalawa, umpisa pa lang naaamoy ko ng pagiging sinungaling nyo. Sinabi nang hindi kayo pwede... Baka gusto mo pa ng isa pang sampal para matauhan ka. Kalunos-lunos ang itsura ni Aling Marina na naabutan namin sa may silong. Nanlilimahid ang matanda at gula-gula nitang suot na damit. Masangsang na rin ang amoy na nagmumula rito. Namumutla at kinakapos sa paghinga. Agad namin siyang dinala sa ospital. Habang si Kapitan tumawag ng mga pulis para ipahuli ang mag-asawa. Sabi ko na nga ba, ililigtas mo ako. Bakit ngayon ka lang? Patawarin niyo po ako kung nahuli ako. Ang importante po ay ligtas na kayo. Parang impyerno ang lugar na yon. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun sa akin ng anak ko at manugang. Sadya po talagang may mga taong sagad hanggang butong kasamaan. Anong mangyayari sa mag-asawa? Dinampot na po sila ng mga pulis. Bagay lang po silang mabulok sa kulungan. Naaawa pa rin ako kay Ayla. Dahil sa asawa, pati siya nadamay. Wala pong kwenta ang anak niyong yon. Hinayaan niya kayong makulong at gutumin sa lugar na yon. Anong klase siyang anak? Walang utang na loob. Hiling ko na lang na pagsisihan niya ang mga ginawa niya. Aling Marina, maiwan ko muna kayo. Nandito na po si Dr. Mendez, may kailangan lang po siyang gawing pagsusuri sa inyo. Babalik na lang ho ako mamaya. Huwag po kayo mag-alala, meron pong nagbabantay sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Bumalik ka agad dito. Mas panatag kasi ang loob ko kapag nasa tabi lang kita. Opo, babalik ako agad. May mahalaga lang po akong aasikasuhin. Pagkagaling sa ospital, tumuloy na ako sa presinto kung saan nakakulong ang mag-asawa. Hindi ako hinarap ni Ayla. Si Roque naman ay mayabang pang humarap sa akin. Akala mo siguro magtatagal ako rito, no? Para sabihin ko sa'yo, inaasikaso na ng padrino kong paglaya namin. Makakaalis ka talaga dito na malamig ng bangkay. Anong ibig mo sabihin? O bakit naburangiti mo sa labi? Hayop ka! Anong pinaplano mo, ha? Nakuha mo na matandang yun. Tantanan mo na kami! Sa tingin mo kaya palalampasin ko ang ginawa mo kay Aling Marina? Alam ko ang sikreto mo. Magkasundo tayo. Mananahimik kami pero wala kang gagawin sa amin. Hindi ko ugaling makipagkasundo kahit kanino. Teka! Hindi mo ba alam na may balik yung mga ginagawa mo? Alam ko, pero nakahanda na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Susie, sabihin mo kung anong dapat namin gawin para hindi mo ituloy yung balak mo. Gusto ko pagdusahan yung ginawa niyo kay Aling Marina. Gusto ko magdusa din kayo kagaya niya.
Kung kinakailangan luluhod kami sa harapan niya, pangako, magbabago na kami ni Ayla. Kanina lang na pagdating ko, napakayabang mo. Bakit ngayon parang nabahag na ang buntot mo? Nakalimutan ko kasi na ano ko eh. Hintayin mo na lang ang malupit kong ganti sa'yo. Lucy, maawa ka sa amin. Huwag mo nang ituloy yung balak mo. Para mo nang awa. Susie, bumalik ka! Hindi na rin ako nagtagal sa presinto. Kahit ang malakas na pagtawag niya sa akin, hindi ko na pinansin pa. Dumiretso ako sa bahay. Saka inihanda ang mga kailangan ko para sa orasyon na gagawin ko. Isa-isa ko na rin sinindihan ng mga kandila. Dapat noon ko pa to ginawa. Nagdalawang isip lang ako dahil kay Aling Marina. Hindi na sana sinapit ng matanda ang nangyari sa kanya. Tikman niyo ngayon ang matinding galit ko. Mga mababait kong alaga, alam kong gutom na kayo. Alam niyo na ang gagawin niyo. Humayo na kayo. Sa presinto, hindi naman mapakali si Roque. Pakiramdam niya kasi may mga mata ang pader. At lahat nakatutok sa kanya. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo ako magagalaw sa lugar na ito. Ha? Ano yun? Mga ulupong? Tulong! Ilang sandali pa nagulantang sila sa sigaw nito. At takot na parang may binubugaw na hindi nila nakikita. Nang akmang lalapitan na ng mga kasama si Roque, may mga insekto naman na lumabas sa kanyang bibig, ilong at tenga. Nagpaikot-ikot din ang kanyang katawan hanggang mabagok sa pader ang kanyang ulo at mabiyak yun. Sa gulat ng lahat, puro uod ang laman nun na kinakain ng utak niya. Nakarating naman yun kay Ayla. Roque! Bakit mo ko iniwan? Nagsisiguro kung nabarang siya. Si Susie ang may gawa sa kanya nun. Ako na ang isusunod niya. Nanatili pa sa ospital si Aling Marina ng 1 linggo. Sa tulong ng mga mababait naming kapitbahay, tulong-tulong kami na binayaran ng pagpapa-ospital sa kanya at maging ang pagbili ng mga gamot. Maraming salamat sa iyo, Iha, at sa mga kapitbahay natin na tumulong sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Unti-unti na ring bumabalik ang lakas ko. Huwag niyo pong alalahanin yon. Marami pong nagmamahal sa inyo. Hanggang ngayon nga po ay nagpapaabot pa ng tulong sa inyo. Susie, nabalitaan ko nga pala ang nangyari kay Roque. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng nangyari sa kanya. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo rin ginantihan si Ayla. Hindi ko po itatanggi ang bagay na yan. Alam ko naman po na alam niyo na ang sikreto ko. Hindi ko na po siya dinamay dahil sa inyo. Ayoko pong malungkot kayo kapag may masamang nangyari sa kanya. Salamat, Iha, at hindi mo siya sinaktan. Hindi ko rin gusto ang ginawa mo kay Roque, pero hindi na natin maibabalik ang nangyari. Kailangan ko na rin pong umalis sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Saan ka naman pupunta? Uuwi na po ako sa probinsya namin. Marami na po kasing kumakalat na balita tungkol sa akin sa lugar na to. Yung iba hindi naniniwala, meron namang naniniwala. Alam ko pong si Ayla ang nagpapakalat nun. Gusto ko sanang kausapin siya para tumigil na sa kanyang ginagawa. Gusto ko rin naman na magkaayos kami. Pwede po pala kayong tumira sa bahay na to hanggat gusto nyo. Mas gusto ko sanang sumama sa'yo kung ayos lang. Sa totoo lang, para na kitang anak. Kung meron man akong gustong makasama, ikaw yun. Talaga po? Sasama kayo sa akin? Oo naman, kahit saan pa.
Mas panatag kasi ako kung lagi lang kitang katabi. Sige po, sumama kayo sa akin. Magbabagong buhay po tayo malayo sa lugar na ito. Nang araw na yun, pinuntahan namin sa dati nilang bahay si Ayla. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. At parang takot pa rin. Ano ang ginagawa niyo dito? Gusto lang kasi kitang makita sa huling sandali. Aalis po ba kayo? Oo, sasama na ako kay Susie. Gusto ko lang makasiguro na maayos ang lagay mo. Paano magiging maayos ang buhay ko kung pinatay ng babaeng yan si Roque? Tanggapin mo na lang na wala na siya. Ayusin mo na rin ang buhay mo. Mag-isa na lang ako sa buhay. Pati kayo iiwan na rin ako. Patawarin mo ko, anak, kung mas pinili kong lumayo kasama si Susie. Naniniwala naman ako na kakayanin mo ang mag-isa. Kapag maayos na ang lahat, magkita tayo. Nay, napatawad niyo na po ako. Oo naman, lagi kang mananatili sa puso ko. Kayo ng kapatid mo. Kailanman, hindi ako nagalit sa inyo. Sana kayo rin. Alisin niyo na ang galit sa puso ninyo. Salamat po. Kung hindi ko na talaga kayo mapigilan, mag-iingat na lang po kayo. Hihintayin ko na lang po kung kailan kayo babalik. Ikaw rin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Yun lang ang tanging paraan para lahat tayo makausad. Susie, patawarin mo rin sana ako sa mga nasabi ko sa'yo dati. Inaamin ko, nagselos din ako sa pagiging malapit ninyo ng inay. Kalimutan na natin ang nangyari. Ingatan mo sana ang inay saan man kayo pupunta. Makakaasa kang iingatan ko ang inay mo. Aalagaan ko siya, higit pa sa sarili ko. Mahigpit pa nagyakap ang mag-ina na parehong umiiyak. Kinabukasan naghanda na kami ni Aling Marina sa pag-alis namin. Nangako din ako sa sarili ko na hindi na muling gagawing kasangkapan ng kulam para gumanti sa kapwa. Mahirap man umpisahan, nangako din ako sa sarili ko na magbabalik loob na sa Panginoon. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Ami Yong from Malaysia, Geraldine Pregua, Richel Ann 19. Hello kay Roslyn Piquero, Julius Del Loro from Cavite, Romblas Ay from Samar, Rosalina Bugayong from Singapore, Jonalyn Paulable, Elizabeth Pamintuan from Pampanga, kay Kimberly Caballero from Muntinlupa, Genevieve Suco from Singapore, hi kay Rhea Pendon, RJ Channel 2352 from Hong Kong, kay Monet Rivera from Taytay Rizal, Odessa Lejano from Singapore, Maris Channel from Hong Kong, hello kay Archie from Bangonay, Habonga, Agusan del Norte, kay Bacolod Marilu Maru from Madridejos, Bantayan Island, Reyna Selulang from Binangonan sa tahian ng HB Apparel. Hello sa'yo. Shout out kay na Mami Flor de Lisa Esorio at kay Daddy Marlon Federizo na laging nakikinig. Maraming salamat po. Shout out din sa Mongkok Girls sa Hong Kong. Mabel de los Santos ng Halahala Rizal. Irene Flores. Rojen Unabia from Bacolod City. Laika Joy from New Zealand, Keng Solomon Vintar from Ilocos Norte, Michelle Bangayat ng Macau, Joy Erasmo from Cavite, Melrose Demate from Malaysia, hello kay Mary Jane Gonzalez from Kapalonga, Camarines Norte, at happy birthday kay Vicky Toleroro mula sa ate mong maganda na si Jane.
Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at suporta. Ingat po kayo. God bless. Ano ba yan, Nay?